pong lahat. Magsisimula na po ang gawain ng Panginoon sa umagang ito. Pangunahan po tayo sa Bible reading ni Suzanne. Then susundan po ng opening prayer ni Brother Lester. Hello. Yan. Good morning po, mga kapatid. Yan, nagkagandahan po ang ating mga outfit. Welcome po sa ating Thanksgiving Christmas Party. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Praise you, Lord, dahil narito po tayo ngayong araw na to. Wala po tayong ibang gagawin kundi magpasalamat sa ating Panginoon. Ano nga po ba yung meaning ng Christmas? Di ba po, it's about Jesus Christ. Amen? Ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Sige po, let me read to you po Psalms 100 verse 1 to 5. A psalm of thanksgiving. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Praise God Amen. po. Praise the Lord. Amen, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, dakilang Diyos sa aming Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri, dinadakila namin ang iyong pangalan, Panginoong Jesus. Sa umagang ito, maraming salamat, Panginoon, na kami po'y pinadating mo, Panginoon, sa dagong ito upang kami sumamba sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon. Patnubayan niyo po, Panginoon, ang aming gagawin sa umagang ito. Ang aming Thanksgiving Christmas party sa umagang ito. Maging maayos. Yes, Lord. Hallelujah. Ang aming pagdiriwang nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo sa amin. Una sa lahat, Panginoon, linisin mo kami, Panginoon, sa aming mga karumihan, Panginoon, sa umagang ito. Yes, Lord. Hallelujah. Pinapatawad po namin, Panginoon, ang mga nagkasala sa amin. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Patnubayan mo lahat ng tatayo sa harapan ng dakong ito, Panginoon. Patnubayan niyo po ang aming pastor, ang aming mga kasama, ang aming mga kapatiran, Panginoon, na nandito at pupunta pa, Panginoon, sa dakong ito upang ika'y sambahin, dakilain ang iyong matamis na pangalan, Panginoong Isus. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen! Amen! Praise the Lord! Bigay po natin sa Panginoon ang malakas nating palakpak. Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord! We praise your name, Jesus! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Sabi po sa awiting ito, come on, ring those bells. Amen. Handa na po ba tayong umawit ng masaya sa ating Panginoon? Hallelujah. Sige po. Everybody likes to take a holiday. Everybody likes to take a rest.
of something good. Celebration we love to recall. Mary had a baby boy in Bethlehem, the greatest celebration of them all. Come on, ring those bells. Come on, ring those bells. Light the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells. Everybody say, Jesus, we remember this your birthday. Celebration, celebration come because of something good. Celebration we love to recall. Mary had a baby boy in Bethlehem, the greatest celebrations of them all. Come on, ring those bells. Come on, ring those bells. Light the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells. Come on, ring those bells. Everybody say, Jesus, we remember this your birth. Come on, ring those bells. Come on, ring those bells. Light the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells. Come on, ring those bells. Everybody say, Jesus, we remember this your birthday. Jesus, we remember this your birthday. Jesus, we remember this your birthday. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, Emmanuel. Ibig po sabihin, God, He is with us. Amen. He is Jesus Christ. Lagi po natin siyang kasama. Hindi niya tayo iniiwan, ipinababayaan. Nang magdiwang, umaawit buong sanlibutan, pangako ng pagsilang, lahat ay magagala. Tayo na't mapugay sa sanggol na tagapagligtas, pangako sumisilay sa pag-asa niyang taglay. Pagmamahal niya ay tunay, tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel, ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel. Hallelujah. Tayo na't magdiwang, umaawit buong sanlibutan, pangako ng pagsilang, lahat ay magagala. Tayo na't mapugay sa sanggol na tagapagligtas, pangakong sumisilay sa pag-asa niyang taglay. Pagmamahal niya ay tunay,
Emmanuel, Emmanuel. Hallelujah. Yes, O Lord. Liwanag ng Pasko. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Sus, ikaw ang tanging kailangan ng mundo. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ika'y kasama sa habang panahon. Tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel. Ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel. Tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel. Ang liwanag sa Kapaskuhan ay hatid ng pag-asa may pinaramdam. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is with us. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, Jesus, Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Sing Jesus, Jesus, name above all
niyo po ang lahat ng papuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Makaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Praise God. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Amen. Sumigaw nga po ng malakas yung mga excited. Maganda ba nga? Parang hindi mga excited ah. Ulit nga po, sumigaw po ng malakas yung mga excited. Dahil yun po yung makatatanggap ng washing machine. Yung pong pinakamalakas sumigaw. Dahil yan po ang topic ko sa umagang ito. Excited. Excitement. Key to your breakthrough. Sabihin mo sa umagang ito, excitement. Key to my breakthrough. Ano po ba yung breakthrough? Yung may sakit, biglang gagaling. Yung walang-wala, biglang magkakaroon. Yung walang washing machine, magkakaroon ng washing machine. Okay. Mas malakas ang sigaw talaga pagka yung totoo, yung makikita yan. Brother Steve, pwede po bang patayin natin si Brother Steve rito? Magpapapicture po kami ni Brother Steve. Brother Steve, pwede po bang magpapicture tayo? I want to get picture with Brother Steve. Thank you, Brother Steve. Thank you very much. Mamaya po, malalaman natin kung sino yung tatanggap ng limpak-limpak na salapi. Praise God. Sabihin mo muna sa iyong kalapit, sana araw-araw ay Pasko. Dahil hindi naman po December 25 ang ating ipinagdidiwang, di ba? The reason for the season, di ba? Si Jesus, yun po yung ating sineselebrate taon-taon. Amen? Gaya po ng araw na ito, nang magdatingan po tayo, 10:30 na. Dahil tayo po lahat ay naghanda, di ba? Lahat may mga dala kayo rito. Ano po? Sino po yung nagdala? Taas nga po ang kamay na nagdala. Huwag po kayong mahiya. Dahil ang sabi ng Biblia, it is better to give. Alam po ba niyo kung bakit? Dahil siyempre may ibibigay ka. Kaya it is better to give than to receive dahil pinagpala ka na di ba? Hindi ka naman po makapagbibigay ng hindi ka bless. Kailangan tumanggap ka muna, di ba? Kailangan tumanggap ka muna bago ka makapagbigay. Kaya it is better to give than to receive. Amen? Kaya ito pong okasyong ito ay talagang very exciting. Pagtungtong pa lamang ng December 1, iba na yung pakiramdam natin, di ba? Lalo na po yung mga bata. Amen? Lalo na po yung mga bata, kailangan mayroon silang bagong damit. Ayun naman pong matatanda, yung pong kanilang alkansiya na inipon ng isang taon, babaakin po nila yon para sila ay makapamigay. Amen? Praise God. Iba po ang simoy ng December 1 to December 31. Mayroon pong excitement, di ba? Mayroon pong excitement. Excited po ba kayo? Tandaan po ninyo ito, ang tatanggap po sa umagang ito, yung pong pinaka-excited. Dahil yan po ang sinabi ng Biblia, yan po yung pag-uusapan natin. Yung pong talagang nag-iintay ng araw na ito, na expectant siya, at siya ay talagang tuwan-tuwa, excited siya, at pinaghanda niya ang araw na ito kasi something good is about to happen today. Amen? May mabuting bagay na mangyayari sa mga excited. Kaya nga po, yan po ang aking topic sa umagang ito. Excitement, key
to your breakthrough. Amen? Ano po ba yung breakthrough? Yung pong saradong pintuang, salamat Ate Mumay, hindi mabuksan-buksan, biglang mabubuksan. Amen? Yung matagal lang may sakit, biglang gagaling. Yan po ang breakthrough. Sudden burst of advanced knowledge. Yung po ang breakthrough. Yun po yung suddenly. And the God that we are serving is a God of suddenly. Ganun po siya. He is a God of suddenly. Nanunurpresa po siya. Yung pong when God went. Hindi po na, it's not our business. Hindi po tayong may control noon sa tinatawag na when God went. Hindi po natin hawak yun. Ang Diyos po ang nakakaalam. Pero yung pong mga tao na naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, kailangan lagi po silang expectant. Sabi mo nga, expectant. Karapatan po natin yun. We have the right to expect. At yun po ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap po ng Diyos, mga expectant. Amen? Praise God. Yung pong pagdating ng Misaya, pinanabigan po ito ng mga tao, mga hari, mga pantas, pinanabigan po nila ito. Kaya humanap sila ng palatandaan ng kapanganakan ng Misaya. At hindi naman po nagdamot ang Diyos. Nagpakita siya ng, di ba, yung between, yung po yung kanilang naging direksyon tungkol sa Misaya. Because everybody is excited. Amen? Lahat po ay excited. Dahil ibinalita po ito ng anghel. Ang sabi ng anghel ng Panginoon, ipanganganak sa inyo ang isang sanggol na lalaki. Hindi po babae, ano po? Isang sanggol na lalaki. Ang kanyang pangalan ay Kamangha-mangha. Ang kanyang pangalan ay Emmanuel. Kaya lahat po ay excited. Kaya nga po hanggang ngayon, excited pa rin tayo. Binuin po ninyo si Brother Steve na pagsuot po ninyo na hindi po makilala di ba? Si Brother Clint. Brother Clint, tumayo ka nga. Napagsuot mo si Brother Clint ng ganito. Ito po ay maton po ito sa San Guillermo, pero handa po siyang maging komedyante pagdating sa araw na ito ng pagdiriwang ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Excitement, key to your breakthrough. Amen? Ipakikita ko po ito sa inyo sa umagang ito kung bakit po ito yung aking sinasabi sa inyo. Dahil yung pong triumphant entry ng Panginoong Hesus, napakaingay po nun. Nagsisigawan po yun. Ano po ang kanilang isinisigaw? Sabihin nga natin, blessed is He. Mahina eh. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Sumisigaw po sila. Nung sila po ay pumasok sa Jerusalem, ang ina-expect po nila, nakasakay sa karwahing ginto, nakasakay sa Arabian horse. Pero ang nakita po nila, nakasakay saan? Ano ang kanyang sinaksyan? Ano po ang sinakyan ni Jesus? Maliit na kabayo, di ba? Donkey. Nadismaya po sila. Pero yung lahat ng kanyang mga kasama mga alagad, dumadagundong po sa center ng Israel. At ang isinisigaw nila, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng ating Panginoon. Naroon po yung tinatawag na excitement is in the air. Sa ilan? Sa ilan? Pero yung kanilang dinatnan, wala po silang clue. Clueless po sila. Nakatingin lang sila. Wala silang ina-expect. Kaya sila po inirebuke ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi kayo sisigaw, kung hindi kayo magpupuri, pati ang mga bato, magpupuri sa Diyos. Amen? Na-rebuke po sila. Na-rebuke po sila. Kaya sa halip na sila napagpala, ang kanya pong dinatnan ay napasumpa. Napasumpa po ang mga kababayan ng Panginoong Hesus. Liban ron sa mga sumusunod sa Kanya, na naniniwala sa Kanya na siya ang Misaya, sila po ay, yun po yung Palaspas Day na ginaganap sa atin taon-taon. Yun po yung triumphant entry. Amen? Dapat po sila nagkakatuwa. Dapat po sila excited. Gaya po ng umagang ito, dapat po tayo excited.
in commemorating, in remembering what God has done. Amen? Hindi po yung date ang pinag-uusapan natin dito, yung pong dahilan kung bakit mayroong ganitong pagdiriwang. At ang dahilan ng ganitong pagdiriwang, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon na may sigawan. Hello! Praise God! Yung pinakamalakas ang sigaw, yun po ang may tatanggapin. Amen? Blessed is He who comes in the name of the Lord. Tuwan-tuwa po sila, expectant po sila, excited po sila. At yung pong hindi mga expectant, yung pong low ang kanilang expectation, yung pong low ang kanilang excitement, hindi po natuwa ang Diyos sa kanila. Sa halip, sila po'y nirebuke. At sinabi sa kanila, kung hindi kayo matututong magpuri, kung hindi kayo matututong magpasalamat at kilanlin ang Diyos. Ang sabi niya, pati ang mga bato magpupuri sa Panginoon. Amen? Praise God. Kaya lahat pong itong ginagawa natin, it is an expression of thanksgiving. Sabi mo nga sa umagang ito, expression of thanksgiving. Isipin po ninyo talagang yung mga damit na nasa baol, nilabas natin, di ba? Para po isuot natin. At tayo po makipagkatuwa, makipag-celebrate sa ating mga kapatiran. Amen? Praise God. Sige po, tingnan nga po natin yung Luke chapter 19, verses 37 to 44. Amen? Ay, rito sa harap. Rito na kayo sa harap, Joanne. MJ, yung tatay mo dali mo para makaupo yung mga ina. Kaya yung pong excitement is in the air. Dahil yun po ang atmosphere na gusto ng Panginoon. Amen? Yun po ang atmosphere na gusto ng Panginoon. Excited sa ating Panginoon. Expectant sa ating Panginoon. Amen? Expectant dahil tayo ay may kailangan sa Kanya. Hindi lamang naman po material na bagay ang kailangan natin sa Kanya. Kahit po tayo maraming material na bagay, kung wala po ang Panginoon sa ating buhay, kulang pa rin po tayo. Hindi pa rin po tayo masaya. Hindi pa rin po buo yung ating pagkatao. Magiging buo lamang tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Tingnan po ninyo ito. This is my topic today. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos. Nakita po ba ninyo ito? Itong atmosphere na ito? Sila po'y malakas na nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasasaksihan. Amen? Alam ba ninyo that the God that we serve is an awesome God? Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay kamangha-mangha. Kaya yung pong salitang awesomeness, para po sa Diyos yun. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay awesome God. Kamangha-mangha, kakilakilabot. Kailangan tayo po ay hangang-hanga sa Diyos ng Biblia. Amen? Verse 38. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. This is the good news. Ito po ang masayang balita. Bakit po ito masayang balita? Ito po ang sagot sa lahat ng tao. Kailangan natin ang balitang ito ng kapayapaan na nanggagaling sa langit. Verse 39.
verse 39. Sinabi naman sa kanya ng ilang Pariseyong kasama sa karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Verse 40, sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Amen. Pag raw po hindi tayo nagpuri sa Diyos, mga bato na ang magpupuri sa Diyos. Kahit po bato, lalagyan ng Diyos ng boses para po sumigaw ng pagpupuri sa Kanya. Amen? Kahit po bato, uutusan ng Diyos na magpuri sa Kanya. Verse 41. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Dito po, napigati po ang Panginoon. Napigati po siya. Lumuha po siya. Napigati po siya. Ang sabi sa verse 42, sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito. Sabihin mo nga, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito. Nakita po ba niyo kung gaano kahalaga yung expectant ka? Kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Alam po ba niyo yung mga hindi excited kay Jesus? Yun po ang nilalampasan ng miracle. Sino po ang nilalampasan ng himala? Yung pong hindi nag-e-expect at yung pong hindi masaya kay Lord. Amen? Kapag hindi ka masaya sa Kanya, kapag low ang iyong expectation, kapag low ang iyong excitement, you will pay the price. Mayroon pong halaga. Mayroon pong halaga. Ano po ang halaga? Nalingid sa inyong paningin. Ang ibig sabihin, nalampasan kayo ng inyong breakthrough. Sabihin mo sa iyong kalapit, huwag kang papayag na ikaw ay lampasan ng breakthrough. Ano ba yung breakthrough mo? Gusto mong makabenta ng property? Gusto mong makabenta ng paninda mo? Yun po ang breakthrough. Biglang magkakaroon ka ng benta na napakalaki. Yun po ang breakthrough. Bigla kang gagaling sa iyong sakit. Bigla kang matatanggap sa trabahong iyong ina-applyan. But they lost that opportunity. Why? Ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Bakit? They are not excited. They are not expectant. Hindi sila nag-e-expect. Hindi sila nagdidiwang. Hindi sila masaya. They are not expecting that something good is going to happen in their life today. Amen? That is the price we have to pay if we have low excitement, low expectation. Pero yung pong mga taong kumikilala sa Kanya with matching sigawan, with matching rejoicing, umaapaw ang kanilang kagalakan, sila'y sumisigaw, sila'y nagpupuri. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Amen! Sila'y nagagalak, sila'y natutuwa. Pero yung pong mga tao na hindi siya kilala, nakatingin lang sila, at tingnan po ninyo ang nangyari sa verse 43. Napasumpa po sila. Sino po ang napasumpa? Ang mga Hudyo po napasumpa. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Jerusalem po ito. Ang Jerusalem po, may nakapwesto puro mga Muslim. Yung pong Dome of the Rock, ari po yun ng mga Muslim. Yung pong itinayo na templo ni Solomon, ito po'y sinunog. Ito po'y ibinagsak ng kalaban ng Israel. Nangyari po ito. At hanggang ngayon, ang Jerusalem po, ang dami pong nagpapaulan ng bomba sa lugar na yan. Ang dami pong nakikipag-ibig sakupin ng lugar na yan. Napakagulo po nitong lugar na ito. Bakit? Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong makaaway, palilibutan ka nila at gigipitin ka sa kabi-kabila. Nangyari po ba? Nangyari po. The price of low excitement. Yun po yung halaga na kanilang binayaran dahil hindi sila masaya,
Hindi sila nag-expect, hindi sila marunong magpuri at magpasalamat sa Diyos na ang Diyos ay dumalaw sa kanyang lugar at mayroong gagawing napakadakilang bagay. Pero ito'y nalingid sa kanilang kaalaman because of their low excitement. Amen? Hindi sila excited. Hindi sila nag-expect na kaya ng Diyos na gawin ang pinakamabuti sa kanila. At ito po ang nangyari sa kanila. Verse 44. Tingnan po ninyo yung naging judgment ng Diyos sa kanila. Wawasakin kanila at lilipunin ang lahat ng iyong mamamayan. Di ba sinakop sila ng Roman Empire hanggang sa panahon ng Panginoong Hesus? Alipin po sila. Nagalit po ang Diyos sa kanila dahil sila ay nalingid sa kanila yung araw na sila'y dinalaw ng Panginoon. Amen? Alam mo bang ikaw ay dinalaw ng Panginoon? Alam mo bang ikaw ay dinalaw ng Panginoon? Kaya nga ang pangalan niya ay Emmanuel. Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay kasama natin. Amen? Nagkatawang tao ang bugtong na anak ng Diyos upang siya'y sumaatin at mapasa atin. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya wag po ninyong daling magaan ang inyong naririnig. Baliwala po ako, pero yung pong message na inyong mapapakinggan, yun po ang may kapangyarihan. Baliwala po ang messenger, but the message itself is so powerful. Hindi mo ito pwedeng dalhing magaan. Take it to your heart seriously. Amen! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Next verse, 2 Samuel chapter 6. Verse 12 to 15. Ito po yung isa. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya. Si Obed-Edom po, ito po yung nag-ingat ng kabanang tipan. Itinabi po niya ito sa bahay. Ang Ark of the Covenant, sumisimbolo po ito sa presensya ng Diyos. Sumisimbolo po ito sa glory ng Panginoon. Kung may gawain ng Panginoon sa inyong bahay, ganito po ang gagawin ng Panginoon. Kapag po binuksan ninyo ang inyong tahanan sa inyong bahay, ibe-bless ng Panginoon ang inyong kabuhayan. Ganun po ang ginawa kay Obed-Edom. Pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kabanang tipan at dinala sa Jerusalem. For 3 months, yung pong kabanang tipan nasa bahay ni Obed-Edom at pinagpala po ng Diyos ang pamilyang ito. At yung pong kabanang tipan, napagpasya ng Haring David na ibalik sa Jerusalem. Verse 13. Tingnan po ninyo, hindi pa man nakalalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kabanang tipan, pinahinto na sila ni David at naggandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa, baka. Excitement. Si David ay excited sa pagbabalik ng kabanang tipan. Yung pong kabanang tipan, yung po ay simbolo ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya wala pong digmaang sila'y natatalo dahil po sa Ark of the Covenant. At nang ito po ibabalik sa Jerusalem, 6 na hakbang pa lamang. 6 na hakbang pa lamang, nadala-dala ng mga priest, naghain na po sila ng toro at isang pinatabang baka. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ay offering. Ito po ay paghahandog sa Diyos. Kapag po tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon, ang tawag po ron ay worship. Giving your tithes and your offering is a worship. Pagsamba po ito.
Kaya pag po kayo magdadala ng sobre rito, huwag po kayong magdala na malungkot. Dalhin po ninyo ang sobre rito na masaya, na pinupuri mo at sinasamba mo ang Diyos, na sinasabi mo, O Diyos, ikaw ang nagbigay nito. Kaya kung may blessing na ganito, ikaw ang nagbigay. Giving means worship. Giving means living. Sabi mo nga, giving, living. Withholding, dying. Yung po ang prinsipyo ng pagbibigay. Amen? That is the principle of giving. Giving means you worship God. Giving means you thanks God. Pinasasalamatan mo ang Diyos. Dinadakila mo ang Diyos. Sinasabi mo sa Diyos, O Diyos, you're the source of my total supply. Yun po ang ibig sabihin nun. Verse 14. Isinuot ni David ang isang linong epod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Ang epod po, isinusuot po ito ng mga nananalangin. Kapag ikaw ay lalaki sa Israel at ikay nananalangin, nagsusuot po sila ng epod. At pagkatapos, si David po ay nagsasayaw sa harapan ni Yahweh. Siya po'y hari. Hindi po siya pangkaraniwang tao, siya po'y hari. In fact, siya po yung pinakamagaling na hari ng bansang Israel. The most celebrated king sa history po ng bansang Israel, siya po ang pinakang colorful, pinakang bantog at pinakang kilalang hari, si David. At sa harapan ng Diyos, siya po yung nagsasayaw, sampo sa karsada. Hindi po sa templo, sa karsada. At ipinakita niya sa kanyang mga kababayan ang kanyang kagalakan, ang kanyang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Siya po'y galak na galak, siya po'y tuwang-tuwa na sinasabi niyang, ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay tapat, siya ang nagbigay sa akin ng lahat ng pagtatagumpay. Si David po ay walang digmaang siya'y natalo. Natalo lamang siya once, pero binalikan niya. Dahil ang sabi ng Diyos, habulin mo ang iyong mga kaway, aabutin mo sila at pagpapatayin mo. Yan po ang Diyos ng Biblia. Ikaw ay kanyang pagtatagumpayin sa lahat ng iyong labanan. May labanan ka ba? Hindi ka nakatakda sa pagkatalo. Nakatakda ka para sa pagtatagumpay. Amen! Ano ang kanyang ibinayad? Nagsasayaw sa harapan ng Diyos. Amen? Nagsasayaw. Mahirap po yung sayaw na kami ng sayaw dito, tagaktak ng pawis, ayaw mo pa rin sumayaw. Pero okay lang, wala akong magagawa. It's your choice. Pero kapag usapang Biblia ang ating pinag-usapan, sa harapan ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka magpapasalamat sa Kanya. Sa harapan ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka magdidiwang. Dahil sa napakadakilang bagay na ginawa niya sa iyong buhay, kung naiintindihan mo ito. Dahil ang iyong pangalan natala sa aklat ng buhay. Hindi ka nakatakda sa impyerno. Ikaw ay nakatakda na sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ay sino ba naman po tayo? Kilala natin ang ating sarili kung sino tayo. Hindi natin pwedeng lukuhin ang ating sarili. Hindi natin pwedeng lukuhin ang Diyos. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo po'y mga pinatawad sa ating mga kasalanan. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Festival nga po eh. Napakalaking festival ang nangyari nang ibinalik yung replika ng presensya ng Diyos. Walang iba kundi ang kaba ng tipan. Sa ating panahon, wala na pong kaba ng tipan. Sa ating panahon, when 2 or 3 are gathered in my name, I am the midst of my people. Wala na pong replika.
wala na pong kaba ng tipan. Pero kapag tayo nagkatipon sa kanyang pangalan, ang presensya ng Diyos nasa ating kalagitnaan. Ang may mga sakit, kayang pagalingin. Amen! Ang mga napipighati, kaya niyang aliwin. Ang magugulo ang buhay, kaya niyang ayusin ang buhay. Amen! Palakpakan niya po natin ang Panginoon. There is no more replicas. Wala na po yung kaba ng tipan. Kaya po ipinanganak ang simbahan. Ganyan po kahalaga ang bawat isa sa atin. Ganyan po kaimportante ang pagtitipon-tipon ng mga banal. Ito na ngayon ang tinatawag na Ark of the Covenant, which is the Almighty Presence of God. Yung banal na presensya ng Diyos, ina po ang ine-enjoy ng mga mananampalataya na umiibig sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Grabe po ang celebration. Gali po ang kanilang katuwaan. Amen? Tuwan-tuwa sila. They are celebrating the presence of God. Praise God. Hallelujah. Second Kings chapter 13, verse 15 to 19. Ikalawang hari. Lumapit po yung isang hari sa propeta ng Diyos na si Eliseo. Sila po'y nasa bingit ng digmaan. Ang pinuntahan po niya ay propeta. Humingi siya ng payo sa propeta ng Diyos na si Eliseo. At ito po ang payo. Kumuha ka ng pana at mga palaso. Kumuha naman si Jehoas, ito po yung hari nung panahon ngayon, na sila po ay nakatakdang maipagdigmaan. Muling nag-utos si Eliseo, humanda ka sa pagtudla. Yun po ang instruction. Kumuha ka ng pana at mga palaso. Verse 16, sinabi uli ni Eliseo, banatin mo ang pana. Binanat ng hari ang pana at ipinatong ni Eliseo sa kamay ni Jehoas ang kanyang mga kamay. Next verse. Pagkatapos, iniutos ni Eliseo, buksan mo ang bintanang nakaharap sa Syria. Syria po ang kalaban nila. Mas marami po ito sa kanila. Pero mayroon po silang Diyos. At itudla mo ang palaso, sinunod naman ito ni Jehoas, sinabi ni Eliseo, yan ang palaso ng tagumpay. Ni Yahweh, laban sa mga taga-Syria. Labanan mo sila sa Apek, hanggang sa sila'y malipol. Verse 18. Ngayon, kumuha ka muli ng mga palaso at itudla mo sa lupa. Itudla sa lupa. Sumunod muli si Jehoas, 3 beses siyang tumudla sa lupa. Verse 19. Dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, bakit 3 beses ka lamang tumudla? 3 beses lamang tumudla. At nagalit po yung propeta ng Diyos, bakit 3 beses lamang? Hindi ka excited. Hindi ka expectant. Hindi ka nang gigigil sa tagumpay. Sana'y 5 o 6 na beses para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong iyan, 3 beses ka lang magtatagumpay laban sa Syria. Nakita po ba niyo ito? Sa Diyos po ito galing. The price of low expectation. The price of low excitement. Dapat 6 na beses kang tumudla para 6 na beses kitang pagtatagumpayin. Pero dahil 3 beses ka lamang tumudla, 3 beses lamang kitang pagtatagumpayin. Laban sa Syria. Verse 20. Namatay si Eliseo at inilibing ng panahong iyon na kagawian ng mga Moabita na salakay ng Israel taon-taon tuwing tagsibol.
Hanggang roon lang pala ako sa verse 19. Nakita po ba ninyo? Nakita po ba ninyo ang mensahe sa umagang ito? Kung gaano kahalaga yung ikaw ay expectant? Kung gaano kahalaga yung ikaw ay excited sa Diyos? Kung mapapansin po ninyo, kada linggo tayo po ay nagtitipon-tipon rito. Ano po ang ating unang ginagawa? Praise and worship. Ano yung nauna? Yung praise and worship. Yung pong awitang masasaya. Yung pong awitang nagpupuri. Napansin po ba ninyo yan? Napansin po ba ninyo yan? Paano tayo mapaparoon sa presensya ng Diyos? I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. Amen? Kaya mga born again po, pag po nagtitipon-tipon, nagsasayawan, nagsisigawan, naglulundagan, nagpupuri, itinataas ang pangalan ng Diyos, at yun po ang gusto ng Diyos. Amen? Yun po ang gusto ng Diyos. Kailangan tayo excited that something good is going to happen to me today. Your breakthrough. Hindi mo alam kung kailan ang iyong breakthrough. Pero kapag ikaw ay laging nag-e-expect, kapag ikaw ay laging nagpapasalamat, kapag ikaw ay nag-aasam sa pagkilos at paggawa ng Diyos sa iyong buhay, you are inviting the miraculous in your life. Amen? You are inviting the miraculous in your life. Kapag sinanay mo ang iyong sarili, na mataas ang iyong expectation sa Diyos. Amen? Praise God. Parang hindi kayo excited. Sino po ang excited sa inyo na gusto kong tumama? Pag ba kayo ay tumama ng washing machine, kukunin pa rin ba ninyo kahit may washing machine na kayo? Pag po ba kayo tumama ng air fryer, tatanggapin pa rin ninyo dahil gusto niyo yung dalawa? Yung po ang makatatanggap. Yung pong mga excited. Yung pong mga natutuwa. Yung pong sinasabi sa loob niya, akin ito. Sabi mo sa umagang ito, akin ito! Kaya sabi ko, pwede bang ako'y sumalir dyan? Ilagay mo rin ang pangalan ko. Kailangan tayo po excited that something good is going to happen. Amen? Praise God. Isipin po ninyo na pagsuot natin si Tatay Boyet na formang Berting Labran, sabi nga nung ating kapatid. Di ba? Parang Berting Labran dating. Kasi excited po kayo. Excited po tayo. May mabuting bagay na mangyayari sa aking buhay. Amen? Sige po, tumayo po ang lahat. Awitin nga natin yung, I just feel that something good is about to happen. Excited si Jeff, ha? Excited si Sige, tayo maging excited tayo. Dahil yun po ang message ni Lord. Gusto po ng Diyos tayo excited. At alam ko, gusto niyo maikli lang ang mensahe yan eh. Sana maikli lang. Para matapos na agad ang paghihirap natin. Woo! Praise God! Sige po, para bago po ako bumaba rito, awitin po natin itong masayang awiting na ito. Talagang si Sian ay talagang pinaganran mo ito, Sian. Ang ganda ng suot mo. Excited na excited ka. Handang-handa. Praise God! I just feel like something good is about to happen. Woo! I just feel like something good is on its way. Yes! Praise God! He has promised that He opened all of heaven. Woo! Brother, this could happen any day. Yeah! When God's people humble themselves to call on Jesus, and they look to heaven expecting us they pray.
Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storms with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels run? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy was heaven's perfect lamb? This sleeping child you're holding is a great Amen. So, mayo po tayong lahat upang ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Unat po natin ang ating kamay sa ating mga kaloob. Yes, Abba Father, Blessed Father, we worship you. We glorify you, our Lord. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala, biyaya, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Naway ito po ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Ang aming mga kaloob na ito, Panginoon, ay naway maging patuloy na pagpapala sa bawat isa sa amin at sa mga tao na nakakadinig ng mga salitang ito, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, na lahat ng aming mga pagpapala, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo. Lord, sansalain mo lahat ng sakit at karamdaman, Panginoon, at ibalik mo ang mga pagpapalang ito sa amin ng siksik, digdig at umapaw, Panginoon. May we never forget how to glorify you and worship you, our Lord. Panginoon, tinataas namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Final benediction. Nakaunat ang aking kamay patungo sa iyo, sa iyong pamilya, hanggang sa iyong kapu-apuhan. At aking ipinapahayag ang salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, may the Lord bless thee, may the Lord keep thee, may the Lord shine His face upon thee, and be gracious unto thee. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody says,
Amen, amen, amen. Amen. Kakain po muna tayo. Sige. Yan ang Meron pong announcement yung ating MC about sa ating pagkain. Yan. So, magsisimula na po tayo sa ating inaantay at inaabangan ng bawat isa na Christmas party. So, bago po tayo mag-start, aayusin lang po natin yung ating mga upuan. Move lang po tayo ng konti dito so para po may space tayo sa pagkain. So, usog-usog lang po tayo ng konti dito sa kabilang side.